mountain, the river flows, and it brings refreshing wherever it goes. Through the valleys and over the fields, the river is rushing and the river is here. The river of God sets our feet a-dancing. The river of God fills our hearts with cheer. The river of God fills our mouths with laughter, and we rejoice, for the river is here. The river of God is teeming with life, and all who touch it can be revived. And those who linger on this river shore will come back thirsting for more of the Lord. The river of God sets our feet a-dancing. The river of God fills our hearts with cheer. The river of God fills our mouths with laughter, and we rejoice, for the river is here. Up to the mountain we love to go, to find the presence of the Lord. Along the banks of the river we run, we dance with laughter, giving praise to the Son. The river of God sets our feet a-dancing. The river of God fills our hearts with cheer. The river of God fills our mouths with laughter, and we rejoice, for the river is here. Down the mountain, the river flows, and it brings refreshing wherever it goes. Through the valleys and over the fields, the river is rushing and the river is here. The river of God sets our feet a-dancing. The river of God fills our hearts with cheer. The river of God fills our mouths with laughter, and we rejoice, for the river is here. And we rejoice, for the river is here. Magandang gabi po sa ating lahat. God bless everyone. At sa gabing ito ay magbubulay tayong muli sa mga salita ng Diyos on our midweek service. So, magandang gabi po sa bawat isa. Pag-usapan po natin sa gabing ito ang Psalms 46, 1 to 11. Amen? Pakibuksan niyo po yun yung mga Bible at sundan niyo po ako, no? So, paano nga ba tayo mananatili sa Panginoon? Tingnan po natin, or mananatili sa ating pananampalataya. Ang aklat ng mga awit or ng mga Psalms, it serves multiple purposes sa lahat ng mga nakakabasa nito. Amen? It serves its own purpose sa panahon ng mga Israelita. At it's still serving its holy purpose para sa ating lahat na bumabasa at nag-aaral nito. Kadalasan, ito ay ginagamit for prayer and worship. Di po ba? Yan, alam po ng mga worship team to. Mababasa natin dito kung paano yung mga Israelita would express their feelings, their concerns, and praises to God as their form of worship or form of prayer. So, pag sinabi natin express their feelings sa Diyos, syempre kasama na din dun yung emotional expressions. Amen? Para rin tayo. Pansinin ninyo pag nagbabasa kayo ng mga awit. Minsan, mababasa natin sa Psalms yung mga awit bilang expressions ng kanilang kagalakan. Minsan, nababasa natin yung kanilang kalungkutan, yung kanilang takot, yung kanilang pasasalamat, yung kanilang pagkabigo. Diba? Ginagamit rin natin yung Psalms. Mababasa natin na parang may pagsisisi doon, katulad ng mga nilikhang awit ni Haring David. Actually, hindi lang po si David ang
sumulat ng Psalms. Yung mga author noon ay marami po sila. Marami dong nagsulat sa Psalms, no? Kaya titingnan po natin lagi kung sino po ba yung author ng verses na binabasa natin. Amen? Yan. So, minsan may parang pagsisisi, di ba, doon sa awit at iba't iba pang klase na expressions ng kanilang mga emotions at nais nilang sabihin sa ating Panginoon or sa ating Diyos. Pero hindi basta yung pagiging emotional lamang. Yung puro emotional lang yung nakikita sa atin. But it's more about being honest sa nararamdaman mo at gusto mong sabihin sa Diyos. Amen? Yan. So, manalangin po muna tayo sa gabing ito. Glory to God. Hallelujah. Ama, sa pangalan mo, inaalay namin at pinagkakatiwala po Diyos yung pagbubulay namin tonight. Sa pangalan mo, inaalay namin yung aming oras. Gabayan mo nawa kami at samahan sa aming pagbabasa at pagbubulay ng inyong salita. Itama mo po ang aming puso at iayon ang aming mga isip at makita mo po na kami na lagi nagtitiwala sa iyo. Nawa o Diyos, sa aming pakikinig, ay nandun ang kasabikan sa iyong salita. Ikaw nawa ang mapapurihan, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Glory to God. Hallelujah. So, yung chapter 46 po ay busog na busog. Busog na busog pagdating sa mga message of comfort, sa message of assurance and confidence in our faith. And our prayer today, as ay makita natin how different, no? Idalangin natin gaano kakaiba, how far incomparable, na masasabi natin na walang katulad ang nasa presensya ng ating Panginoong Diyos. Diba? Hindi natin ito makikukumpara ng kahit anumang bagay. Ang chapter na ito ay nagsimula sa word na God is. So, mapapansin po ninyo, no? Sa 46:1 pa lang, sa Psalm 46:1, God is, sabing ganyan. Na, nagpapahiwatig na meron itong sasabihin sa kung sino ang Diyos, or kung ano ang Diyos, or kung ano yung mga bagay na tungkol sa Diyos. Okay. Itong Psalms na to, itong mga awit ay nagpapaalala sa ating mga mananampalataya of God's faithfulness at patuloy na nag-i-encourage sa'yo, sa atin, to trust in God's providence. Okay, sige, tingnan natin From awit, magmula sa awit 46, 1 hanggang 3, sundan nyo po ako. Sabing ganyan, God is our help and protection. So, sa Tagalog, Tagalogin natin yung magmula sa 1. Ang Diyos ang aking lakas at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay. Kahit na magngalit yaong karagatan, at ang mga buron mayanig magimbal. Pinapatunayan ng verse 3 na to that chaos or yung kaguluhan, yung tragedy and even suffering ay nangyayari at maaaring mangyari kahit sa isang bansang pinili ng Diyos, katulad nga ng Israel. Amen? At kahit sa kaninong tao, kagaya mo, kagaya ko, na lubos ang pananampalataya sa Diyos, maaaring mangyari ang iba't ibang uri ng paghihirap at kaguluhan. So, basahin muna natin itong, tingnan nga natin itong Mateo 8:23 hanggang 27. Yan, ito yung sumakay si Jesus sa bangka, Sige, basahin po natin. Sumakay si Jesus sa bangka, kasama ng kanyang mga alagad. Habang sila'y naglalayag sa lawa, si Jesus ay natutulog. Biglang bumugso ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Kaya nilapitan ng mga alagad si Jesus at ginising, Panginoon, iligtas ninyo kami, mamamatay kami. Sabi niyang mga alagad, Sabi nila. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanila, ngunit sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ang inyong pananampalataya. Bumangon siya, pinatigil ang hangin at ang mga alon at bumuti ang panahon. Namangha silang lahat at sinabi, ano kayang uri ng tao ito? Maging ang hangin at ang lawa ay sumusunod sa kanya. Alam po ninyo mga kapatid, tayong lahat, may kanya-kanya tayong bangka. Amen. Sino po ba dito yung totoong may bangka? Yan.
At sumasagwan tayo habang nasa gitna ng karagatan. Di natin kayang pigilan yung bagyo at alon na humahampas sa atin. Darating at darating yan without any warning. Amen? Mabuti at nasa atin ang Panginoong Hesus. Pero wag mong isipin na dahil kasama mo ang Panginoong Diyos sa bangka, ay hindi ka nababagyuhin. Kung paano ang Panginoong Hesus mismo na habang natutulog sa bangka ay hinampas ng bagyo at alon na siya mismo ang lumikha. Amen? At siya mismo ay dumaan din sa hirap ng buhay. Kaya wag mong iisipin na tayo mga tagasunod niya ay entitled for a better life. Well, diba? At some point, yes. There will be chaos, mayroong kaguluhan, tragedy, and even suffering. Pero, ano ang sabi ni Jesus sa mga alagad? Bakit kayo natatakot? At anong sabi sa verse 2 ng ating text? Di dapat matakot, mundo'y mayanigman. Diba? Sa KJV, sa King James Version, sabi ganyan, therefore, will not we fear, though the earth be removed. Di dapat matakot. Kasi sabi sa verse 1, ang Diyos, God is, di ba? Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Gusto iparating ng Panginoong Hesus sa mga alagad noon, sila ay natatakot na baka lumubog sila sa bangka. Di ba? Sinasabi ng Panginoong Hesus na ikaw, di kayo dapat matakot dahil ang Diyos ang inyong lakas. Ikaw kapatid, tayong lahat, di ba? Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan. Ito yung dapat na pang-araw-araw din natin na nakikita sa atin, di ba? Na hindi tayo natatakot sa kahit na anuman na darating sa buhay natin. Anuman tukso, anuman problema, o kahit sa kasalanan. Hindi tayo natatakot na labanan yung kasalanan dahil ang Diyos ang ating lakas. Amen? Amen. Glory to God. Ngayon, sa buhay mo kapatid, maaaring maraming bagyo, maraming problema, di ba? Ngayon, maaaring lumuluha ka, may kabigatan ka sa buhay. Ngayon, maaaring naghihirap ka, laban against sa kasalanan. Ngayon, para bang kahit anong pagbalansi mo sa iyong bangka ng buhay, ang gawin natin ay parang tataob pa rin yung bangka mo, amen? Sa lahat ng iyong pinagdadaanan. Sabi ni Jesus, be still kapatid. Sabi ni Jesus, be still kapatid and know that I am God. Amen? Sabi yan ni Yahweh. Diba? Be still. So, basahin natin ang verse 4 and 5. Number 2 naman, God is our joy and security. Sabing ganyan, may ilog na galak sa bayan ng Diyos. Sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na lumikha. Mula sa umaga ay kanyang alaga. So sa verse 4, may sinasabing ilog. Diba? River. No, isang beses nakita ko yung mga ilang miyembro sa inyo nasa may ilog. Ang sarap ano. Diba? May ilog ng galak or nagdudulot ng galak sa bayan ng Diyos. There is a river whose streams make glad the city of God. Oh, the city of God daw. Amen. Basahin natin yung John 7:37 to 38. Sabing ganyan, nang huling araw ng dakilang araw ng pista, si Jesus ay tumayo at sumigaw na nagsasabi, kung sino man ang nauuhaw, lumapit sa akin at uminom. Ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang mga ilog na tubig ng buhay. Amen. Glory to God. At sa pahayag 22:1, sabing ganyan, pinakita rin sa akin na anghel ang ilog ng tubig na nagbibigay buhay. Ang tubig nito na sinlinaw ng kristal ay bumubukal mula sa trono ng Diyos at ng Kordero. Wala iba kung hindi ating Panginoong Hesus. Amen. So, ang ilog or river ay napaka-importante para sa mga tao noong unang panahon. Panahon noon, ano? Ang ilog ang source of their drinking water, source of their food, source of life nila. Ito ang source of satisfaction. Ito ang source of joy. It is a symbol of abundance ng panahon noon, ano? Kung paano pinoprovide ng ilog ang mga pang-araw-araw na pangangailangan nila para mabuhay, sabi naman ng Panginoong Hesus, ang sumasampalataya sa akin, sabi ni Lord,
ni Jesus, gaya ng sinasabi sa kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang mga ilog ng tubig ng buhay. Sa mga verses na binasa natin, nakita natin sa Panginoong Hesus, nagmumula ang ilog na nagbibigay buhay. Sa kanya wala ng pagkauhaw, amen? Wala ng gutom, wala ng kamatayan. Sa kanya we can be fully satisfied. Sa kanya, our joy will be complete. Ang isang puno na dinadaluyan ng ilog ay lumalago, tumitibay, namumunga ng sagana, at nagiging pagpapala sa lahat na nakapaligid sa kanya. Amen? Ang isang Kristiyano na dinadaluyan ng ilog ng pagpapala ng Diyos ay siguradong mamumunga at magiging pagpapala sa lahat na nakapaligid sa kanya. At dahil sa Panginoong Hesus, dumaloy sa atin ang ilog ng buhay na walang hanggan. Amen? Kung paano hindi tumitigil ang pag-agos, kung paano hindi tumitigil sa pag-agos ang ilog na ito papunta sa atin, gayon din naman ay naghahanap ito na iba pang madadaluyan. That's why we make disciples. Amen? Naghahanap ito ng matabang lupa kung saan naghihintay lang ng tubig na aagos sa kanila nang sa gayon ay maranasan din nila ang biyaya ng ilog na nagbibigay buhay. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos. Amen? There is a river whose streams make glad the city of God. Nasaan nga ba ang city of God? Sige nga po, pwede pong mag-guess. Nasaan po ba ang city of God? The city of God, pakinggan po natin ito mabuti mga kapatid ha. The city of God is the church that functions according to God's design. For His glory, according to His purpose, a community of His people living by His grace, dying for the gospel, and trusting His provision. City of God is the church at hindi niya ito pababayaan. We are the church. Amen? Tulad ng sabi sa verse 5, ito ang tahanan ng Diyos na lumikha. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila mula sa umaga ay kanyang alaga. Amen? Glory to God. O sige, punta na po tayo sa verse 6, 8 to 10. Ito naman, sabing ganyan, God is sovereign and in control. Amen? Sabing ganyan sa ansalin ng Biblia sa Tagalog, magmula sa verse 6, ang mga bansa ay nagkagulo, ang mga kaharian ay nagpasuray-suray, binikas niya ang kanyang tinig, ang lupa ay natunaw. Pumarito kayo, inyong masdan ang sa Panginoong gawa, kung paanong gumawa siya ng pagwasak sa lupa, kanyang pinahinto ang mga digmaan hanggang sa mga dulo ng lupa, kanyang pinuputol ang sibat at binabali ang pana. Kanyang sinusunog ng apoy ang mga karwahe. Kayo ay magsitigil, sabi niya, no? Kayo ay magsitigil at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Amen? Ang ganda, no? Parang sinasabihan din tayo, di ba? Glory to God. Sabi niya, ako'y namumuno sa mga bansa, ako'y mamumuno sa lupa. Di ba? Ang ganda dito sa English Standard Version. Habing ganyan, the nations rage, the kingdoms totter, he utters his voice, the earth melts. Come, behold the works of the Lord, how he has brought desolations on the earth. He makes wars cease to the end of the earth. He breaks the bow and shatters the spear. He burns the chariots with fire. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted among the earth. Iniisip ng tao na with a little power and authority na pinahiram sa atin, pwede na natin gawin ang lahat ng bagay. Our foolishness made us think that we are in control. Samantalang sa isang salita lang ng Diyos kasi siya lumikha nun ay maaring matunay yung lupa na kinatatayuan natin ngayon kung saan tayo nakatayo, and everything that we know and believe ay matutunaw kasama nito. Sabi sa verse 6, binikas niya yung kanyang tinig, ang lupa ay natunaw. Sa verse 8, pumarito kayo, inyong masdan ang sa Panginoong gawa, kung paano gumawa siya ng pagwasak sa lupa. Hindi ito yung ideal na image ng ating Diyos na siniisip natin
Kasi ang nasa isip mo lang, ang Diyos, layakapin ka, mapagbigay, mapagmahal. Pero wag din po natin kalilimutan na mayroong kapangyarihan ang Diyos to create a horrifying chaos. Hindi siya naman syempre masamang Diyos eh. Kung masama ang Panginoong Diyos, hindi na lang niya tayo nilalang at niligtas. Amen? Sabi sa awit 101:7-8, yan, sabing ganyan, dito natin makikita na mayroon tayong Diyos na galit sa kasalanan at patuloy na nagagalit sa kasalanan. Sabing ganyan, sa aking palasyo, yaong sinungaling ay di ko papayagan. Sa aking presensya, ang mapagkunwari di ko tutulutan. Lahat ng masama, araw-araw sila'y wawasakin. Lahat ng masama, araw-araw. Ulitin natin. Glory to God. Awit 101:7-8. Sa aking palasyo, yaong sinungaling di ko papayagan. Sa aking presensya, ang mapagkunwari di ko tutulutan. Lahat ng masama, araw-araw sila'y aking wawasakin. Lahat ng masama sa lungsod ni Yahweh ay palalayasin. Aray. Diba? Ang sakit pala, no? Pag binabasa mo at pag-iisipin ko, no, parang sabi niya sa aking palasyo, yaong sinungaling di ko papayagan. Pagsisinungaling pa lang isa ng walang kapantay na kasalanan sa ating Panginoon Diyos. Kaya kung minsan sinasabi natin, white lies lang naman Sabi ko nga lang ganun para hindi na magkagulo. White lies is still a lie. Di ba? Ang kulit na naman ni Sister Sid. So ano sabi sa verse 10? Sa English Translation Bible, be still and know that I am God. I will be exalted among the nations and I will be exalted in the earth. Amen? Minsan wala naman talaga tayong magagawa Pero gawa pa rin tayo ng gawa ng paraan natin. Siguro sasabihin nyo, Sister Sid naman na to. Para naman siya hindi gumagawa ng paraan. Yes, gumagawa naman talaga tayo ng paraan. Especially, pag kami, nung high school ang mga anak ko, or nung elementary, especially nung high school, Kasi pag elementary, hindi mo masyadong banaag ang problema. Banaag, ang lalim, mga taga-Bulacan. Pero nung mga high school na sila, talagang yung mukha ko, lagi nakabalandra sa office ng principal sa Jesus is Lord Christian Fellowship. Kaya lagi ko nakakaharap si Sister Dory ng Jesus is Lord dyan sa Bukawi. Kasi nga, syempre there are times na talaga naman kapos ka sa pambayad sabay-sabay yung 3 anak ko noon, panganay, pangalawa, pangatlo. So syempre pag exam, hindi mo sila alalahanin sa kailang pag-exam, magbabayad ka ng tuition. Syempre there were times noon na talagang hindi ko rin alam kung napakabuti talaga ng Panginoon Diyos, mga kapatid. Hindi ko rin alam kung paano ko nalagpasan lahat ng yan Nalagpasan ko yan because of the power of the Holy Spirit, because of the power of our God, because of the strength, di ba, that comes from our God, na nakikiusap lang ako, pero habang nasa daan ako, talagang panay ng dasal ko. Panginoon, tulungan mo po ako, ikaw po magsalita para sa akin, napayagan po nila makapag-exam yung mga anak ko, Panginoon, at magbabayad po ako. Pag dumating na talaga yung pambayad, magbabayad po talaga ako. At ginagawa ko po talaga. Isa kasing malaking pagkakamali, no offense man po yung mga ngako tayo sa mga principal, sa office ng mga anak natin, sa school, na hindi totoo yung ating pangako. Mababuti pang sabihin mo na, ma'am, sa totoo lang po talagang, hindi pa po ako sigurado, pero sure na sure po magbabayad ako. Huwag na wag po tayong magbibigay ng dates, ng schedule kung kailan, pero ipangako po natin yung pagpapala ng Panginoong Diyos na kapag dumating na po yun, magbabayad po tayo. Kasi kaya ko minsan sinasabi ng iba na, money is evil. No, it's a big no. Money is not evil. The love of money. So kasama na dun yung pag nagsinungaling ka, love of money pa rin yun. Kasi po,
nagsinungaling ka ng tungkol sa pera. So, kung talagang gusto mo mag-exam ang anak mo, be true to yourself, be true to your heart, be true to your kausap na sabihin mo talaga na makikita niya yung puso mo. Alam niyo ba pag may kausap tayo, nakikita yung puso natin. Di ba? Nakikita po yung puso natin kung totoo ka ba, nagbabalat kayo ka lang ba, or ano ba ang talagang totoong sa loobin mo, no? So, ayun, dumaan din po ako sa ganong ano ng buhay. Parte ng buhay na talaga nakikiusap ako. Bali pa, 3 yung anak ko. So, kailangan, 3 rin yung ipapakiusap ko. Kasi talaga namang, hindi ko rin alam bakit nga ba minsan, pabayad lang na tuition, parang wala kang maibayad, ano. Well, it's another topic, tuition yun. So, ayan, napahinga ako sa tuition. Amen. Sino po dito yung nakasakay na ng bangka? Nakasakay na kayo ng bangka, no? Yung ako kasi ayokong sumasakay sa bangka talaga eh. Kasi unang-unang rason ko, hindi kasi ako marunong lumangoy. hindi ako takot mamatay, takot ako madunod. Tandaan po ninyo kapag sa buhay natin, para tayo nakasakay sa bangka, no? Di ba pag nakasakay ka sa bangka, subukan mo maglikot. Lalo ka natataranta, di ba? Kasi lalo nagiging magalaw yung bangka. So sa buhay natin, pag lagi tayong naglilikot-likot, lalo rin gumagalaw yung bangka na sinasakyan mo. Lalo rin parang wala kang makitang solusyon sa mga problema mo. Wala kang any problem na kinakaharap natin. 'Di ba? Yung pag-aalala mo, kapatid, yung kabalisahan mo, yung pagdepende natin sa sarili nating kakayahan, kadalasan lalong dumadagdag sa kaguluhan. 'Di ba? Lalong dumadagdag kasi nga nakadepende tayo sa kakayahan natin, nakakalimutan muna nating lumuhod, manalangin. 'Di ba? Magbasa ka muna ng verses, baka naman merong gustong ipahayag sa iyo ang Panginoon na eto yung gusto kong makita mo. Amen? Lalo lang nagiging shaky yung bangka mo. Lalo lang gumagalaw. Subukan mo muna manatili. 'Di ba? Sabi nga ni Lord, be still eh. Binabagyo na nga yung bangka mo. Ang likot-likot mo pa. 'Di ba? Ganun tayo. Lahat po tayo yan Hindi ko lang po to kasi ako nung binabasa ko tong i-share ko sa inyo, ako rin lahat kaya tayo, lalo mga nanay, 'di ba? Lalo mga nanay. Normal yan sa atin, pero pinapaalam sa iyo ng Panginoon. Gusto sabihin sa iyo ni Lord, be still. Be still and know that I am God. 'Di ba? Ang likot-likot mo Ang likot-likot mo, sabi ng Lord. Kaya ang utos sa atin, be still and know that I am God. Manahimik ka muna, saglit. Or siguro sabi ni Lord, diyan ka muna sa isang sulok. Pero hindi naman sinabi na wala tayong gagawin. Of course, meron tayong gagawin. Pero ipaubaya mo sa Panginoon, itiwala mo sa Panginoon. Amen, itiwala natin sa Panginoon. Kaya ang utos ni God nga, 'di ba? Paulit-ulit tayo diyan. Be still and know that I am God. 'Di ba? Nakakalimutan mo na hindi ka si Jollibee. Meron pa talastas, 'di ba? Si Jollibee, yung bida-bida ba 'yon? Hindi tayong bida. 'Di ba? Manahimik ka muna at alalahanin mo na kasama mo ang Diyos. Babalik na naman tayo sa verse 7 at 11. Sino dito mahilig bumili sa 7-Eleven? May 7-Eleven dyan, di ba? Sa may malapit sa paradahan ng jeep, ano? Tingnan natin, Basahin natin yung verse 7 and 11. Yan. So, basahin po natin, Sabi sa Psalms, sa mga awit, 46, 7. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Sa 11, pumunta po kayo. Subukan po niyo pumunta. Mga awit 46 and 11. Sabi rin doon, nasa atin ang Panginoong Hesus na may kapangyarihang iligtas tayo sa ating makasalanan. Inulit yung
Nasa Diyos, nasa atin ang Diyos na makapangyarihan. Ibig sabihin yung Emmanuel. Kasama natin ng Diyos. Diba? Sige, basahin po natin. Sa ibang translation, sabing ganyan. Sa 7, the Lord Almighty is with us. The God of Jacob is our fortress. So, pagdating natin sa Psalms 46:11, the Lord Almighty is with us. The God of Jacob is our fortress. Inulit, no? Bakit kaya inulit? Diba? Meron na sa 7, meron pang 11. Kaya kayo, bumili lang kayo dyan sa 7-Eleven. Glory to God. Diba? Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Sabi nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, nasa atin Emmanuel. Diba? Ano ibig sabihin ni Emmanuel? Pagkalang ba Pasko yun? Pagkalang ba naririnig natin sa mga mensahe ng tungkol sa kapanganakan ni Kristo? Pagka yung Pasko na Emmanuel, meaning God is with us. Diba? Kasama natin ang Diyos sa lahat ng sandali ng buhay natin, sa bawat pagsaguan mo, sa bangka mo, kasama mo ang Diyos. Nasa atin ang Panginoong Hesus na may kapangyarihang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Kapag nandun tayo sa gitna ng pagsubok, hayaan mong maramdaman mo na kasama mo ang Diyos. Diba God is with you, God is with us. Kasi kung minsan tayo, kaya nga yun nga ang sinasabi, sa sobrang likot mo, sa sobrang galaw mo, lalong nagkakarekwa-rekwa. Sa guwan salita ko. Lalong nagkakarekwa-rekwa, lalong nawiwindang. Diba? Yung salita ngayon ng mga millennial, nawiwindang. Lalong nawiwindang yung sinasakyan mong bangka. Diba? Manatili ka muna at subukin mo lang na magtiwala sa Panginoon. Amen? Hindi lang niya tayo isang beses iniligtas. Isang beses ka lang ba niya niligtas? Nung tinanggap mo lang ba siya? Na Panginoon mo, sariling tagapagligtas mo? Nung nagpabautismo ka lang ba? Hindi. Araw-araw kanyang inililigtas. Amen? Araw-araw inililigtas niya tayong lahat. Sabi niya sa John 10:28, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Binibigyan. Ibig sabihin present participle. Walang limit. Kumbaga sa rice, unlimited rice. Pero yung rice na ubos din. Lalo pag wala ng kalaman yung kaldero. Sabi niya, binibigyan. Present participle, walang time frame, walang ending, nagpapatuloy, ganyan ang pagliligtas ng Panginoon sa atin. Amen? Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ni numan. Sabi niya doon sa Juan 10:28. Diba? Okay. So, eto. Yung ating pinag-aralan ngayong gabi, sabi niya ganyan, una sa verse 1-3, makikita natin doon, and we can summarize it by saying that God is our help and protection. Number 2, sa verse 4 and 5, masasabi natin na yung mga verses na to is all about God is our joy and security. Sa verse 6, 8-10, ito naman ay talking about God as a sovereign God and God is in control. At pang-apat sa verse 7 and 11, yun nga yung 7-11 magkapareho lang, di ba? They tell us that God is powerful and God is with us. God is with you, kapatid. Di ba? Kung ganito lang sana lagi na sa every time, di ba? Na in our everyday life, magsisimula yung araw natin na God is. God is with me today. I believe by faith. God is with me today. 'Di ba? Lagi mong anong tawag dito? Lagi mong i-claim. I-deklara mo in the mighty name of Jesus na ang Panginoon kasama mo lagi, 'di ba? God is. Kadalasan kasi nagiging ganito Kadalasan yung word, yung God is nagiging Job is. Kasi puro na lang tayo pagdurusa. Yes, alam natin yung istorya ni Job. 'Di ba?
Or pwede rin natin sabihin na lagi na lang tayong naka-focus dun sa presensya ng kaganapan sa buhay mo, nahihirapan ka, nagdurusa ka, parang wala ka ng masulingan, parang wala ka ng kalutasan sa problema mo, di ba? Ang relasyon natin sa Panginoon dapat God is in control. Hindi I am in control. Sabihin mo nga, kapatid, ngayon sabihin natin, God is in control in my life. God is in control over me. God is in control over my problems, over my diseases, over my sickness, over my troubles, over my sufferings, over all the tragedy in my life, over all the chaos. God is with me. God is with us. Amen? Napakadali kasi para sa atin na palitan yung word na God is eh. Di ba? Nagiging job is, this is my job. This is my work. Dapat this is my God. Di ba? Parang katulad din ni Job, yung pagdurusa ni Job, kung makikita natin yung istorya ni Job na parang wala nang katapusan yung kanyang dinanas na problema. Pero, hindi ba nagkaroon ng katapusan? Nagkaroon. Basahin niyo po yung buong Job. Nagkaroon ng katapusan. Hinayaan ng Panginoon na subukin siya. So, ganun din po tayo. Inaalaw din ni Lord. Design ng Panginoon yung mga nangyayari sa atin. Design ng Panginoon yung yan ang asawa mo. Yan ang anak mo. Yan ang kaibigan mo na parang akala mo araw-araw na lang chinichismis ka, di ba? Design ng Panginoon kung anuman ang buhay na meron tayo ngayon. Amen? Design ni Lord yan. Kaya wag tayong, yes, nagtataka tayo. Pero kasi pag nagtataka tayo bilang mananampalataya, parang, where is your faith? Diba? Lahat na po tayo yan kahit ako, dumaraan po dyan. God alone is our all in all. Tandaan po natin yan. All other strongholds will crumble. All other joy will bring sorrow. All other comfort will bring suffering. All other protection cannot protect you from the mighty God. All other pleasure is torture to your soul. And all other strength is weakness. But nothing compares to our God. Amen? Ang dami kasi nating mga bagay na ginagamit na pamalit eh. Doon sa God is. Diba? Hindi pwede yung problem is. Trouble is. God is my life. God is our life. God is in control. Wag nating sasabihin na trouble is in control of my life. Problem is in control of my life. Diba? God is in control. Amen? Oh. Kaya nga ngayong gabi, tinuturoan tayo ng salita ng Diyos to rest in Him. Magpahinga ka muna, kapatid. Diba sabi niya, stop. To stop and be quiet. Diba? To stop worrying, to stop being afraid, stop being nervous, and be still and know na mayroong Diyos at siya pa rin ang Diyos ng buong sanlibutan. Hindi lang basta Diyos mo eh. Hindi lang basta Diyos ko, hindi lang basta Diyos natin. Diyos ng buong sanlibutan. So sabi, be still and know that I am God, says the Lord. Amen? So God is our help and protection. God is our joy. Tandaan po natin lagi yan ha. God is our help and protection. God is our joy and security. God is sovereign and in control. God is powerful and God is with us. Yan ang gustong sabihin sa ating lahat ng Psalms 46, 1-11. At sa panghuli, pinapaalala sa atin ating Panginoong Diyos, be still and know that I am God, says the Lord. Sabi ni Yahweh. Amen? Sige po, tayo po ay manalangin. Nawa ay naalala po natin, lalo tayo mga kananayan. Dito po, pagka February 14 kasi, Valentine's Day, para sa kalalakihan yun. Baliktad po. Pagka March 14, para sa kababaihan. So, isasama ko na kayo. Ang tawag po doon, White Day. Dito, no?
So, isasama ko rin kayo sa panalangin ko sa March 14. Pero ngayon pa lang mananalangin. Mananalangin na tayo ngayon. Amen. Glory to God. Sige po, tayo po ay sandaling manalangin. Whatever yung position nyo ngayon, kumakain man kayo, or nakaupo kayo, nakapikit kayo, or ano man ang ginagawa nyo, pwede po tayong dumulog sa ating Panginoon Diyos. Dalang malaga, ito. Yung laman ng puso. Amen? So, sige po, tayo ay manalangin. Father God, maraming salamat po sa gabing ito na tinuruan mo kami. Paano po kami mananatili sa bawat bagyo, sa bawat unos ng buhay namin. Lagi na lamang po kami natataranta. Lagi mo na lang po kami naglilikot. Hayaan mo, Panginoon, loobin mo na sa bawat bangka na aming sinasakyan sa mga buhay namin na ito habang kami ay nabubuhay pa. At patuloy na umaasa sa paglilingkod namin sa iyo, Panginoon. Bigyan mo po kami ng katatagan. Wala pong kaming maaaring gawin para sa sarili namin para madagdagan yung katatagan namin. Dagdagan mo po, O Diyos, ang aming pananampalataya. At hayaan mo, Panginoon, na maging kagalakan namin yung mapaglingkuran ka. Although we know, Lord God, na you did not came to be served, but to serve us, O God. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Sino man po sa amin yung nakakaranas ng mga kabagabagan ngayon, mabibigat ang problema, lalo na marami na namang gagraduate, marami na namang mag-enroll, marami na naman nag-exam. O Diyos, ikaw po ang Panginoon na laging nasa amin. You are with us, O Diyos. Pag-aanin mo po ang nararamdaman ng bawat kananayan, ang bawat katatayan, Panginoon, na maaaring nakikinig din sila dito, maaaring nakikinig sila ngayon, alam nila yung mga pinag-aaralan namin, Panginoon. Bigyan mo po kami ng sapat na lakas ng loob, sapat na tibay. You are our strength, Lord, sabi mo and you are with us. Hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Dalangin ko po sa bawat isa yung biyaya na ibinigay mo sa amin, yung maalala namin lagi yung may we always remember the gospel. And when we remember the gospel, maalala namin what you have done for us, kung paano mo kami niligtas sa aming mga kasalanan, na hindi na kami yung kailangan magbata ng pagkapako doon sa krus. Inako mo, Panginoon, yung aming kasalanan. At maraming salamat po, O Diyos. Patuloy namin lalakaran ng mga aral mo sa mabuting balita, Panginoon, sa iyong banal na salita. At loobin mo, O Diyos, na lahat kami ay lumalim. We know, Lord God, that we all need to change, we all need to grow. Kaya, Panginoon, wag mong hayaan na nakapokus kami sa iba. Kundi dapat nakapokus lang kami sa growth namin, sa manatili kami sa presensya mo, Panginoon. Dahil nakakasabit, Lord, yung presensya mo kapag kami ay dumaranas ng anumang klase ng pagsubok. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng mga taga River of God Revival Church of Marilao, headed by Pastora Elby Torrepiel, at napakarami na po nilang pastor, Pastor Binuya, mag-asawa, kung sino pa man, hindi ko po, and Pastora Berna. Pastora na ba? See you soon. At nagagalak po ang puso ko sa Panginoon. Maraming salamat po, Diyos, sa gabing ito. Patuloy ka namin pararangalan sa bawat sandali ng buhay namin. At patuloy, O Diyos, na samahan mo kami sa journey namin, sa paglilingkod namin sa iyo. Maraming salamat po, Diyos. Sa iyo lamang po ang mataas na papuri at pagsamba sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen and amen. Glory to God. God bless us all. Hallelujah.